Tutol ang grupo na Nuclear Free Bataan Movement o NFBM sa bagong desisyon ng Asian Development Bank o ADB na alisin ang nuclear financing ban sa Bataan. Ayon sa grupo, mapanganib ang hakbang na ito sa kalikasan, ekonomiya at kaligtasan ng publiko sa bansa. Maliban dito, binalikan ng NFBM ang naging karanasan ng bansa sa pagpapatayo ng Bataan Nuclear Power Plant. Matatandaan na hindi kailanman nakapag-produce ng kuryente ang Bataan Nuclear Power Plant kahit na napakalaking pondo ang inilaan ng pamahalaan dito. Umabot sa humigit kumulang $2.3 billion ang kabuuang foreign debt ng pamahalaan para sa proyekto. Dahil dito, sinabi ni NFBM Council Member Elpidio Avellanoza na pwedeng maulit ang ganitong utang sa bansa. Samantala, iginiit ng grupo na high risk ang Pilipinas sa nuclear power dahil madalas makaranas ng lindol ang bansa. Ipinaalala rin nila na malapit sa Mount Natib ang lokasyon kung saan nakatayo ang planta. Kwinestyon ng NFBM ang kawalan ng konsultasyon ng ADB sa mga komunidad na maaapektuhan ng proyekto. Kaugnay nito, kamakailan ay nagkaroon ng public hearing ang Sangguniang Bayan ng Morong para sa isang panukalang ordinansa. Layunin ng ordinansa na gawing non-nuclear use zone ang Morong at ipagbawal ang rehabilitasyon sa BNPP. Bawal din ang paggawa ng kuryente mula sa nuclear at pagtatapon ng nuclear waste sa loob ng bayan. Pinag-usapan sa meeting ang kaligtasan ng komunidad, kalikasan at ang kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Kaya naman patuloy ang panawagan ng NFBM na ibalik ang nuclear financing ban at palawakin ang mga renewable energy projects sa buong Asya. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.